Blessed greetings from One Spirit Church. Experience spiritual growth and inspiration with our weekly sermon. Ang katuruan na ito, isa pong parabola ng Panginoong Kristo nung siya ay tinanong po ni Pedro kung ito bang parabolong to ay angkop sa amin lamang o sa lahat. Hindi siya sinagot ng Lord kung sa kanila lang o sa lahat. At mamaya aaralin po natin to. Ngayon, bago po simulan, paninimulan ko po ito ng maiksing panalang. Lord God, Father God, in the name of our Lord Jesus Christ, Lord, we praise your holy name, O Lord. Blessed be your holy name. Holy, holy, holy Lord. You are the greatest, O Lord God, the King of kings, the Lord of lords, the Alpha and the Omega, O Lord. Lord, we acknowledge, Lord God, that you are our Redeemer, Lord God. We acknowledge that you are our deliverer. We acknowledge that you are our refuge in times of despair. In times of darkness, O Lord, you will be our light, our tower, O Lord. You are our stronghold, O Lord. Thank you, Lord God, for this opportunity, Lord God, to worship you, Lord God, to learn your, Lord God, your wisdom, Lord God, to learn your words, O Lord. We pray, Lord God, that your words will penetrate, Lord God, those who hear, O Lord God, and that it will grow, it will multiply in their hearts, Lord God, that it will not just a word that will just pass by, O Lord God. We pray in the mighty name of Jesus that the words that we will be hearing today, Lord God, will have an effect, a penetration in the hearts of everybody, so that there will be a transformation. Thank you, O Lord God. We pray, Lord God, for the forgiveness of our sin, O Lord. We pray, Lord God, for to purify us, O Lord. Make us worthy in your sight, O Lord. I pray to the Holy Spirit to intercede in today's worship service and in learning your word, O Lord God. Give me the wisdom, the understanding, the knowledge. Help me, Holy Spirit, intercede. Help me to what words will I be saying in the pulpit. Help me, Holy Spirit. I pray, Lord God, na hindi po ang aking pong kaisipan, ang aking pong dunong na ang mundo ang umiral, kundi ang Panginoon Diyos. Ang kalooban niyo po ang masunod, Lord. Holy Spirit, kayo po ang magsalita. Kayo po ang magbigay po ng interpretasyon at hindi po ang aking kalooban. Lubos po kaming umaasa, Panginoon namin Diyos, na ang araw na ito ay magiging mapagpala, spiritual and physical. At hindi niyo po bababayaan ang bawat isa sa amin. Tutulungan niyo po, Lord God, ang merong mga problema, may mga bigat, O Lord. Sabi niyo po, Lord Jesus Christ, na sa lahat na nabibigatan, ipasa sa akin. And I will give you rest. Kaya nga itong araw na ito, Lord, dinededicate po namin ito sa inyo po, Lord. Tunay pong napakabanal nyo. Kaya nga po, Lord, ang amin lang pong masasambit sa inyo ay maraming salamat sa pagkakataong ito at pinayagan mo po kami, nagkaroon kami ng oportunidad na sambahin po inyong dakilang pangalan at makilala po namin ang inyo pong the real you, O Lord God, at ang mga salita niyo po na gusto niyo pong ipamahagi po sa amin at magbibigay ng pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po, Panginoon Diyos. At po ito hinihiling namin sa pangalan ng Panginoong Kristong aming nakapagligtas sa pakikilakip ng banal na Espiritu. Amen. So, umpisa na po natin, mga kapatid. So, ang topic po ngayong araw na ito ay the parable of the faithful servant. Sometimes tinatawag po itong the parable of the unfaithful servant or evil servant. Alam nyo, bago itinuro ng Panginoon Kristo ito, nagtanong muna si Pedro kung yung application nitong parabolang, kung ito ba'y para sa mga apostol o para sa lahat. Hindi po sumagot ang Panginoon. Pero sa ating po mamayang pagbabasa, it appears na predominant na ito po ay naangkop po sa lahat. Sa lahat po ito. Hindi lang po sa mga sa mga apostol ng Panginoon Kristo. So, ito pong parable of the faithful servant can be found in Matthew chapter 24 verses 45 to 51 and Luke chapter 12 verses 42 to 48. Ngayon, babasahin po natin sa English sa Matthew, pero pagdating po sa Luke, babasahin po natin sa Tagalog. Bakit po? For emphasis. Ang alawa po, mamaya po makikita nyo sa libro ni Luke ay mapapansin nyo po na mas mahaba, may idinagdag po idon ang apostol na Lucas. Mga kapatid, ito pong parable of the faithful servant is emphasizes the importance of always being ready and responsible in anticipation of the Lord's return. Mga kapatid, tayo po ba ay naniniwala na babalik na po ang Panginoong Kristo? Naniniwala po tayo. Baka hindi tayo naniniwala kasi alam niyo,
May iba po mga kapatid, ayaw pa nilang bumalik si Jesus Christ. Bakit? Hindi pa ready. Yung iba, kaya ayaw pa dumating si Jesus Christ. Nag-e-enjoy pa sa mundong ito. Kaya nga yung po, actually, that is the great deception. Bakit? Ang gusto kasi ng kaaway, ang mindset natin, ma-fix sa mundong ito. Ma-fix sa mundong ito. Sa lahat ng mga tinatamasa nating comfort sa mundong ito. Yan po ang gusto ng demonyo eh. Ngayon, dapat po mga kapatid, ang ating focus po is yung bayang banal. Kasi po doon sa bayang banal, kung saan maghahari po Panginoon Kristo, doon po wala na pong pagluha, wala na pong sakit, wala na pong pagdurusa. So, ang tanong nga dito will you be trading yung buhay mo sa mundong ito at sa eternal salvation? Of course, hindi po magandang trade yun sapagkat lugi ka. Lugi po mga kapatid. Kaya nga, pero I'm not saying mga kapatid na hindi na po natin i-enjoyin po ang ating pong mga tinatamasa po sa mundong ito. Ang limitation lang po ito kung ang mga tinatamasa natin mga kapatid ay nagiging obstacle sa ating paglilingkod sa Diyos at sa pagsamba sa Diyos. Kasi po, marami po mga kapatid, masyado na silang naging overburdened na ng mundong ito at nakakalimutan na nila ang obligasyon na sa Panginoon Diyos. Huwag yung po ang mga kapatid ang problema. Huwag po nating kakaligtaan po ang ating obligasyon sa Panginoon Diyos. Dahil sino po ang nagbibigay sa atin ng buhay? Ang Diyos. Sino po ang nagbibigay sa atin ng pagpapala? Ang Diyos. Hindi po natin maaring ipagmalaki sa Panginoon Diyos na kaya po tayo yumaman, kaya po tayo nagkaroon ng tinatangkilik dahil sa ating kasipagan. Tandaan mo mga kapatid, pag hindi inalaw ng Panginoon, hindi kaloob ng Diyos, kahit na anong pagsisikap mo, wala kang mararating. Yun po yung mga kapatid. Unless sumasamba ka kay Satanas. Dahil tandaan niyo po, si Satanas nagpo-provide din siya ng material wealth. Katunayan, si Satanas tinempo ang Panginoon Kristo nung siya po ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights. Tinemp siya ng demonyo ng material thing. Kaya yung nung napapanood nyo sa Facebook, YouTube, sa Hollywood, na yung mga sikat na mga artista, sikat na mga singer, ay ibinebenta, nagkakaroon sila ng cabinet with Satan. Totoo po yun, mga kapatid. Hindi po yung biro. Hindi po joke. Alam niyo po mga kapatid, sa mga hindi po nakakilala sa akin dito, ako po marami po akong pinasok na relihiyon. Marami po akong pinuntahan ng mga churches, iba-iba pong denominasyon. Yung iba po, nabautismo na ako. Yung iba naman, hindi naman. Nakinig lang ako. At ang worst, nag-practice din po ako ng witchcraft. Kaya alam ko po yung mga bagay na yan. Hindi po ako yung, dahil nanonood lang ako ng YouTube, naniwala na ako hindi po. Pali, mga kapatid, I can attest of its very existence. Totoo po yan. Yung mga Illuminati, mga secret societies, mga deep gray. Totoo po yan mga kapatid. At pagka talagang ikaw may mapapala sa iyo ang demonyo at siya'y tinawag mo, talaga magpapakita sa iyo yun. At hindi ho nakakatakot ang itsura nun. Pagka babae, pogi ang lalapit. Pagka maganda kang babae, pogi ang lalaki lalapit. Hindi ho yung nakakatakot. Contrary doon sa pinapakitang images, hindi ho totoo yun. Ano na lang ho, yung pananakot na lang yun. Para lang magmukhang, alam mo na yung to delineate between good and evil. Pero sa katotohanan, hindi po ganoon. Ang itsura po ni Lucifer, maganda po itsura no. In fact, isa siya sa pinakamaganda siyang anghel sa langit. Kaya wag po tayong magpapadisip. Kaya nga mga kapatid, wag po nating hahayaan na tayo po'y madisip ng kaaway. Alam niyo po, ang gusto kasi ng kaaway, tabangan tayo sa pagsamba, tabangan tayo sa pagbabasa ng Biblia, tabangan tayo sa pananalangin, tabangan tayo sa fellowship. Kasi alam ng demonyo na the moment na tayo po'y nagko-convene, nagkakaroon po ng fellowship, nagpapalakas. Mamaya babanggitin ko po yan sa dulo. Marami pong verses sa Bible na itinuro talaga na dapat talaga yung value ng fellowship sapagkat nagpapalakasan po mga kapatid. Kasi po pagka ang isang kapatid napalayo, aatakihin na yan. The demons will gang upon him or her. Talagang aatakihin na. Bakit? Oportunidad na yan That is the devil's opportunity na tuluyan ka ng lumayo sa Panginoon. Kaya nga ini-encourage lagi ni Lord to value fellowship, to value worship service. Bakit? Sa isang linggo kasi mga kapatid, may 6 na araw na maghahanap buhay tayo. May 6 na araw din na aatakin tayo ng kalaban. So, para tayo magkaroon po ng lakas, magkaroon po tayo ng mga armas. Sa 6 na araw na pakikibaka, huwag po natin kaliligtaan po araw ng pagsamba. Huwag po natin tatalikuran, mga kapatid, ang pag-worship kay Lord. Sapagkat kung tayo nga, mga kapatid, sa ating ama, pag tayo'y naglalambing sa ama, mga kapatid, kahit hindi mo hinihingi sa tatay mo, ibibigyan ka nun Bakit? Natutuwa. Kung sa physical sa tao, pag mabait ka, sip-sip ka sa tatay mo, kahit hindi ka humiling sa tatay mo, alam ng tatay mo anong ibibigay niya sa'yo, bibigyan ka niya. Ganon din ang Diyos. Pag nakikita ng Lord na yung pagsusumikap mo, yung iyong perseverance na mapaligaya ang Lord, alam mo, ang simple lang naman ang gusto ng Lord Naaalala mo siya,
nawo-worship mo siya, kinikilala mo ang kapangyarihan ng Diyos, kinikilala mo siyang tunay na Diyos. Ganun lang kasimple ang Diyos. At binibigay naman sa atin ng yung free will, yung freedom of choice. Pero ang hiling lang ng Panginoon, igalang po natin ang araw ng Sabat, na doon po natin siya sasambahin. In spirit and in truth, mga kapatid. Tuloy po natin. So mga kapatid, babasahan ko po sa Ingles. Matthew 24:45-51. Who then is the faithful and wise servant, whom his Lord has set over his household, to give them their food in due season? Blessed is that servant whom his Lord finds doing so when he comes. Most certainly, I tell you that he will set him over all that he has. But if the evil servant should say in his heart, my Lord is delaying his coming, and begins to beat his fellow servants and eat and drink with the drunkards, the Lord of that servant will come in a day when he doesn't expect it, and in an hour when he doesn't know it, and will cut him in pieces and appoint his portion with the hypocrite. That is where the weeping and grinding of teeth will be. Ngayon, basahin po natin sa Tagalog, sa Lucas, kapatid. Lucas 12, versikulo 42 hanggang 48. Sa Tagalog, sige. Katin natin sa Tagalog. Kasi po, pagka binasa po ito sa Tagalog, mapapansin nyo, may suntok ito eh. Sumagot ang Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Actually, mga kapatid, the Lord is referring to each and every one of us. Kasi po, tayo po ay mga servant of the living God. At itinuturing tayo na anak ng Diyos sa ating pakikipalakip sa banal na Espiritu at pagkilala sa Panginoong Kristo na tumubos ng ating mga kasalanan. Tuloy natin. Sino ang katiwalang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Ano po ang pinapahiwatig dito, mga kapatid? Sa atin po, lahat, mga kapatid, meron pong hinihingi po sa atin ng Panginoon Diyos. In fact, napakasimple lang po ng kahilingan ng Panginoon Diyos. At ipinapamalas po sa atin dito na ang Panginoong Kristo, ang Panginoon ini-encourage us na tulungan po natin ang ating mga kababayan, yung ating mga nakakasalamuha. In other words, hindi lang po tayo, may obligation po tayo sa iba. So ituloy po natin. Sabi kasi dito, pinagpala ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. So meron pong inaasahan po ang Panginoon Diyos sa kanyang mga alipin. At ang mga alipin na tinutukoy ng Panginoon Diyos ay tayo. May inaasahan po sa atin ang inaasahan po sa atin ng katapatan at may inaasahan din po tayo na dapat nating gawin. At tunayan, mga kapatid, merong mga pinagpala ng kayamanan sa mundong ito. At kung babasahin po natin ang Biblia, matindi po ang demand ng Panginoon Diyos pagdating sa mayaman sapagkat nire-require siyang tumulong sa mga dukha, tumulong sa mga mahihirap. Huwag pong pabayaan po ang mga balo, ang mga orphan. In other words, you share your blessing because we are just steward of the wealth of the Lord. So kung tayo pinagpala ng kayamanan, mga kapatid, huwag po tayo magmamalaki sapagkat ang nagmamalaki binababa ng Panginoon. Ang nagpapakababa, inaangat ng Lord. Kaya nga po, mga kapatid, sa mga mayayaman, dapat po maging humble. In fact, yan po sinasabi ng Lord sa mayayaman, maging humble kayo. Kasi nakakatakot po dyan pag binawi ng Panginoon. Kaya ang mayayaman po, blessed din po yan since meron po silang capability na makomply po ang pagtulong, lalong-lalo sa mga dukha. So, sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-ari nito. Ito po yung sa faithful servant, yung tumutupad po sa tagubili ng master. Kapag nagampanan niya, ipagkakatiwala sa kanya ang kanyang kaharian. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Pag tayo po ay naging tapat sa ating Panginoon Diyos, ay may kaakibat pong reward po ito. At ating mga pangangailangan, diringgin ng Panginoon. At higit sa lahat, mga kapatid, sa pagbabalik ng Panginoon, tunay po may reward po siya sa atin. Hindi lang po yung everlasting life, mga kapatid, nangako rin po ang Panginoong Kristo sa mga magsasakripisyo sa Kanya ay meron pong reward po sa New Jerusalem. Meron pong kung ano man po yung reward ng Panginoon yun, maaring siguro sa antas doon, maaring yung po yun. Hindi po nabanggit ang Panginoong Kristo, but definitely he said of he mentioned of a reward.
Ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon, bubugbugin niya ang mga kapwa niyang aliping lalaki at babae at siya'y kakain, iinom at maglalasing. Alam niyo kasi mga kapatid, ito kaya pinorwar na ng Panginoon Kristo sapagkat maaaring po tayong faithful kay Lord, tumutupad po tayo kay Lord, kumikilala tayo kay Lord, pero as time goes by, dahil po sa ating pag-iintay na inip, umiral po sa atin yung kaisipan na baka naman na mapagbigyan naman ako ng Panginoon na ako naman. In fact, may kilala nga po ko na ganyan na naging katwiran na talaga naglilingkod siya kay Lord, familiar ako dito. And yet, nasabi niya sa kanyang sarili na, Lord, ako na muna. Ako muna. So alam niyo mga kapatid, ang nangyari, napahamak. Kapahamak na nangyari doon. Kasi mga kapatid, the moment na ang hindi mo sinunod ang tagubilin ng Panginoon at ang sinunod mo, yung pita ng laman mo, yung desire mo mga kapatid, may kapahamakan doon. Kaya hindi po totoo mga kapatid yung sinasabi na sundin mo iyong puso. Sapagkat the moment na sinunod mo iyong puso at hindi ang tagubilin ng Panginoon Diyos, merong pong problema ton. Merong pong may posibilidad po maka-encounter po tayo ng problema doon. Sapagkat hindi po naaayon sa kalooban ng Diyos, kundi naaayon lang po sa kalooban natin. So, tuloy po natin. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwil. Yun po nakakatakot mga kapatid. Kung at first, very faithful tayo kay Lord, sumusunod tayo sa Panginoon, but in the middle of the marathon, alam mo po yung salitang marathon, ginamit po yun sa Bible ng ating pong paglalakbay sa mundong ito ay parang marathon. It's a race na kailangan ma-reach po natin yung end ng marathon. At doon makakamit po natin yung victory, yung success, yung rewards na manggagaling sa Panginoon. Sapagkat hindi po tayo naniniwala mga kapatid sa one save all live na itinuturo po ng mga iba pong mga Christian denomination. Kasi po, yan pong salita, yan pong one save, always save, nagagamit po yung lisensya para gumawa ng kasalanan. Kasi ang sinasabi, kung ikaw daw ay tumanggap na sa Panginoon Kristo, save ka na. Kahit gumawa ka pa ng masama, subsequently, maliligtas ka pa rin. Alam mo mga kapatid, may war doon. Mamaya, babanggitin ko rin po yon. Alam nyo, in advance, kapag ka alam mo ng mali at patuloy mong ginagawa, mga kapatid, wala nang hain pang natitira sa'yo. Yung sacrifice ni Lord Jesus Christ, wala na. In other words, hindi ka nasaklaw noon sapagkat sinasadya mo na ito. Kaya yun po nakakatakot dyan sa one save, always save because may tendency po na sadyain po natin ang kasalanan. In other words, intention, meron po, knowingly, deliberately, sinalangsang po natin ang tagubilin ng Diyos. Dahil nga sa paniniwala natin na tayo na, alam mo mga kapatid, sa pagtanggap sa Panginoong Diyos at sa kanyang mga aral, dapat po nating dalisayin ito at we have to be careful na hindi po natin mabiolate. Bakit po? Pero kung mababiolate natin to unintentionally, definitely mapapatawad tayo ni Lord. But if it is done intentionally, deliberately, and knowing, wala na pong haing pong natitira. So, bakit po ini-emphasize ng Panginoong to? Sapagkat baka masayang lang po ang kapatid ang ating mga magagandang ginawa. Gusto rin ng Lord na ang ating pong pagsisikap, ang sacrifices sa Kanya ay hindi po mag-vain. Kasi po, the moment po mga kapatid, ganyan po karakter natin, matagal pa naman darating Christ. Gawin ko muna gusto. Ito kasi just an example. Pero alam niyo po sa kapanahunan natin, ang example po niya, yung pong pakikisalamuha po natin sa sanlibutan, yung mga conformity with the world. So, ayaw kasi ng Diyos na mag-conform tayo sa world dahil yan ang hihila sa atin papalayo sa Kanya. So, gusto ng Lord na huwag masayang kung ang ating pong sacrifice. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinagagawa nito, ay paparasuhan ng mabigat. Yung po ang matindi po rito. Yan po yung sinasabi ko kanina, kung alam na po natin ang tama, and yet, nagbubulag-bulagan po tayo mga kapatid at ipinipilit natin ang ating gusto na alam naman natin labag sa kalooban, mabigat po ang kaparusahan. Mabigat po ang kaparusahan na nag-iintay kaysa sa, tuloy natin. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin ay paparusahan lamang ng magaan. Kaya meron dalawang klase po ito. Ito po yung alam na niya na mali, ginawa pa niya, at yung isang Kristiyano o kumikilala sa Diyos na hindi niya alam kung ano yung kalooban ng Diyos, ng master, at nagkasala siya. Mas magan po ang parusa. Ngayon, bakit po
maitanong natin kung hindi niya alam, bakit siya kailangang parusahan? Alam niyo po mga kapatid, alam niyo ako po ay isa pong abogado. Meron po kaming sinusunod pong meron pong legal mark tawag na ignorance of the law excuses no one from compliance. Yung ating pong kamangmangan sa batas, maaaring maging excuse para tayo po ay hinatintop din at para tayo ma-insulate sa kaparusahan ng gobyerno, authorities. Gayon din po sa Panginoon sapagkat kahit hindi ka nagbasa ng Biblia, mga kapatid, instinct na po yun. Basic instinct po. Alam po natin kung ano masama, kahit nga sa mga primitive, sa mga bundok, mga primitibo, alam nila ang mabuti, alam din nila ang masama. Alam nila yon mga kapatid, because innate na sa tao kung ano ang mabuti at masama. Kaya sa kanila, kung sila'y nakagawa man ng kasalanan, hindi po mabigat kaparusahan. Kasi example, isang aborigine ng rape, dahil hindi naman niya alam na ang rape sa kanilang hindi naman niya alam na ang rape bawal sa kanilang anito, sa kanilang sinasamba. Pero sa ating Panginoon Diyos, dahil saklaw din sila, dahil tinuturing din silang mas binggad, may kaparusahan niyo sapagkat innate na po pagpilit sa isang babae na ayaw, kasalanan. Pero sa isang tao na alam naman niyang masama yung ginagawa pa rin, mabigat po hatol ng Diyos sapagkat may pananadya. Tuloy po natin. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami. At ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay ay pananag ng lalong marami. Ito po mga kapasabi ko kanina. Iba-iba po kasi mga graces, mga blessings kaloob sa atin. Meron pong pinagkalooban ng kaya. May pinagkalooban ng wisdom. May pinagkalooban ng mga talento. Iba-iba po ang ating ang kaloob ng Diyos sa atin. At alam nyo, the more na maraming ipinagkaloob sa inyo ng Diyos, mas matindi po ang responsibility, mas matindi po accountability, mas matindi po ang obligasyon sapagkat pinagpala ka na ng Lord. So, nag-expect ang Lord sa iyo ng concomitant accountability and responsibility. Sinasabi, the more na marami bigay sa iyo, mas maraming obligasyon, the greater the responsibility. Kaysa sa kulang ang natanggap. Hindi po lahat tayo fair ang natanggap ng mga biyaya. May dahilan po ang Panginoon Diyos sapagkat imagine, kung lahat po tayo dito ay mayayaman, sino po magkakarpintero, sino po ang magsasaka? Hindi illogical po, hindi po it will violate po yung tawag ito, yung structure. Sapagkat kung lahat po tayo mayayaman, sino po sino pong servant, sino po ang magdadrive? Wala po. Kaya po may balance. Ang Panginoon po kasi sa God of order, may balance. But it does not necessarily follow na just because nalagay ka sa posisyon na masasabi natin sa mundong ito mas mababa sapagkat trabahong madumi, trabahong mabigat, maliit ang sweldo, hindi po ibig sabihin ng mababa siya sa Panginoon. Sapagkat sinabi ng Panginoon, mapapalad ang mga mahihirap. Mapapalad po dahil lang ang Diyos po may habag po ang Panginoon sa kanila. Sapagkat hindi na nga sila nakatamasa rito ng material blessing. Kaya nga si Lord umaasa sa kanilang mga mahihirap, maging faithful, ever faithful sa Kanya sapagkat meron silang aasahang gantimpala sa kabilang buhay. Doon po sila pagpapalain. Kaya nga po, nakakalungkot po kung tayo po, ang kalagayan sa buhay ay mahirap. Tapos, malayo pa tayo sa Panginoon. Kawawang-kawawa po tayo no, mga kapatid. Kaya nga, I am encouraging mga kapatiran na kung ganyan po ang kalagayan sa buhay, lalo po kayo sa Lord kasi sa kanyang sinabi na mahal niya ang mahihirap. Mahal niya ang mahihirap sapagkat sabi nga ng Lord, wag mong kukutsain ang mahirap sapagkat the moment na kinutsa mo ang mahirap, para mo na rin kinutsa ang anak ng Diyos na mayroong malaking pananampalataya because sila ay blessed na mayroong malaking pananampalataya compared to those who are rich. Kasi po sa mga mayayaman, meron pong po yan may bagahing dala. Hati po yan Kaya nga nasabi nga ng Panginoon, we cannot serve two masters. You will love and you will hate the other. You cannot love both God and money both at the same time. You will love one and you will hate. So, kaya po nagiging mabigat po sa isang mayaman. But I'm not saying na ang mayaman, ganun lahat ang kalagayan. Meron din pong mga mayayaman sa Biblia na talagang naglilingkod sa Panginoon. Katunayan, ang kanyang bahay, siya pinagagamit niya, church, at siya'y tumutulong sa madukha, sa mga nangangailangan, matulungin siya. In other words, he or sharing his or her material blessing. So, hindi po naman po lahat. Kaya lang, ang karamihan po, talagang nagugumo, nakukonsume po. Because alam niyo po kasi, the moment na nagumon ka sa material things at yan ang na-focus ka diyan, meron po kasing demonyo po na meron pong demonyo po na nangunguna po diyan kasi hindi po ang labanan spiritual. Ang laban po natin ay sa mga authorities, principality, mga evil spirits in the heavenly places, in the dark kasi nga pera kung tayo mamahalin natin ng pera, it becomes the root of all. At ang nag-rule diyan, ang authority diyan, yung tinatawag. So,
Kung alam na po natin, with more reason po na dapat lalo po tayong layuan po natin yan. Lalo po tayong, kasi hindi po masama ang pera. Katunayan, blessing ng Lord nga sa Bible, enjoy the fruits of your labor. Kasi pag masipag ka, wag mong mamahalin yung pera. At wag ang pera ang magiging balakid para sa iyo, wag kang aalipinin ng pera. Ang maging focal point mo lang, yung pera is just, ikaw lang steward ng riches of God, yung wealth of God. So, ngayon, in summary, charge of other servant and leave. He will return after an undetermined time to find that the servant is either doing as the master wants or has drifted people in rebellious ways. Binigyan po ng special responsibility. Iba-iba po ang ating blessing and grace. Iba-iba po ang matalent kaloob sa atin ng Diyos. Na sinasabi ko nga po kanina, meron pong Alam niyo po mga kapatid, ang expectation ng Lord na kailangan po natin i-perform po ang duty na inimpose po sa atin ng Panginoon Diyos. Dahil madaratan po tayo na faithful sa Kanya. Huwag po tayong madatna na na tayo po ay nag-backslide, tayo po ay yung ayaw po ng Panginoon Diyos na madatnan po tayo sa ganung kalalagay. So, next slide. So, this is the meaning of the parable. Diligence and preparedness for the return of the Lord. Since faithful stewardship will be rewarded while necessary spiritual readiness and accountability, the master herein represents Christ, while the servants represent believers awaiting for His return. So, wala po sa Panginoon. Tama po ba? Naniniwala po tayo. Nagkakaiba na lang po rito, lalo na sa ating pumabisita, yung mga katuruan, yung mga doktrina, kagaya sabi ko, yung mga panuntunan ng mga iba-ibang iglesia, iba-ibang denominasyon. Pero nagkakaisa po tayo at wala po tayong pagtatalo na kinikilala po natin ang Panginoon Kristo. At tunay po mga kapatid na may inaasahan po sa ating Panginoon Diyos na prepare diligence. Hindi po tayo dapat maging lukewarm mga kapatid sa ating pong pakiko sa Panginoon. Sapagkat ang nakakatakot po dito mga kapatid, kapag nadatnan tayo ng ganun pong kalalagayan, baka masayang lang po ang ating pong sakripisyo sa Kanya. Sayang. So, pag sumikapan po natin mga kapatid na hanggang dulo, ma-maintain po natin yung faithfulness kay Lord. Sapagkat at by and large, it is a call for us to be prepared to meet God at any time. Emphasizing the need for constant vigilance and faithfulness, it can also be inferred that those entrusted with much have a greater responsibility and will be held to higher standard of accountability. Next slide. The return of Jesus Christ and His final judge will come as a surprise at ang pagbabalik ng Panginoon Kristo ay parang magnanakaw mga kapatid. Wala pong nakakaalam. Alam nyo, kung alam lang ng nakatira sa bahay na may magnanakaw sa kanya, di ba po? Maghahanda ka. Di ba po, mga kapatid? Alam mo ito, grace of God ito sapagkat ini-impart na sa atin na babalik ng Panginoong Kristo. So, kung babalik ng Panginoong Kristo, prepare, we have to ready ourselves na talagang tayo po karapat-dapat po sa Panginoong Kristo. Alam niyo po mga kapatid, hindi po tatanggapin po sa paraiso sa kasalanan mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, sa mga churches now, they are not anymore emphasized on yung pong kasalanan. Bakit po mga kapatid? Magtatampo, magbabackslide, magiging lukewarm. Kasi natitisod, na-pinpoint Pero mga kapatid, hindi po pwedeng po i-emphasize to because yan po ang turo ng Lord. Holy mga kapatid. So pag sinabing holy, dapat po tinatalikuran na natin lahat ng uri ng kasalanan. Dahil alam ang paggawa po ng kasalanan, it will grieve the Holy Spirit. At pag nag-grieve po natin ng Holy Spirit, the Holy Spirit will not dwell in our body. Kasi po, ang Holy Spirit will dwell in a body that is holy. Because the Holy Spirit is holy. So kung nabubuhay ka sa karumian, sa kasalanan, paano po magdedwell lang? How will you grow without the Holy Spirit? Kaya nga po may mga kapatid na nagsasabi, natanggap po ng Panginoon Kristo, nabautismo na ako, and yet parang wala. Kasi mga kapatid, may kaakibat po doon mga kapatid. Ano po yun? Sabi po ng Panginoon Kristo, kagaya po yung nangyari po doon doon sa babae po na babatuhin. Dahil she committed adultery. Sinabi ng Panginoong Kristo, bumato ang walang kasalanan. So wala makapagbato. Ngayon, tinanong niya yung babae, so are they still condemning? Sabi niya po, neither I will condemn sin no more. So makalakad with utter faithfulness sa Panginoon Diyos at madatnan po tayo sa pagbabalik niya na sa ganun pong kalalagayan, mga kapatid, we must be steadfast all forms of sin. We must depart from all forms of evil sapagkat yan po ang magpapalayo sa atin. Alam niyo po ba? Kaya paraiso sa pagpasok po ng kasalanan. Kaya nga po, dumating po ang Panginoon Kristo, Diyos siya, nagkatawang bububo niya ng kanyang dugo, mga kapatid, yun po ang naging katubusan ng ating kasalanan. Inako na po niya lahat ng kasalanan. Inako na niya po lahat ng sumpa. So all we have to do is to accept Jesus Christ. And sin no more, mga kapatid. Mararamdaman natin ang pagbabago sa ating buhay sapagkat kapag ang Holy Spirit nagdedwell po sa atin, titiyakin ko mga kapatid, may pagbabago. May pagbabago, definitely mga kapatid. Hindi po ako nangangako po na bilang tao mga kapatid, may kaakibat na pangako po yan na there will be a transformation kung buhay dito sa pamumuhay sa mundong ito. Magiging magaan lang. Hindi po magiging mabigat. Yun ang sasabi po na ang bigat-bigat ng mundong ito, ang bigat-bigat. Mga kapatid, yung po yung malat na wala kang
kinikilala na Diyos na that will save you, that will deliver you doon sa iyo pong kinakaharap mga kapatid, talagang tunay pong mabigat. Everything will be very easy. Sapagkat sabi nga ng Panginoon Diyos, those who call upon the name of the Lord, they will be protected, they will be delivered. Now, His wise and faithful servants will stay faithful to Him until He returns. Whereas the unfaithful or foolish servant will grow tired of waiting and turn to worldly ways. The unfaithful will face harsh punishment when Jesus Christ returns. Ito nga po mga kapatid, yung sinasabi, pagtalikod, yung you are neither hot nor cold, you are lukewarm, I will spew you out of my mouth. Bakit ko po na ibaba po ito? Sapagkat mas mabigat po ang kalalagayan ng isang lukewarm kumpara po sa hindi pa po nakakakilala sa Panginoon Diyos at nakakakumit ng kasalanan. Sapagkat, kagaya na nasabi ko kanina, nasabi ng Biblia, ay magaan lang po, magaan, kumpara doon sa nakakilala na, and yet, binabayulit pa rin niya ang batas ng Diyos. Sapagkat ang lukewarm po kasi, hindi nakatanggap-tanggap sa Panginoon Kristo sapagkat nakilala nyo na nga ako. Sinagip ko na kayo. I have saved you. I have delivered you from sin. I have delivered you from the clutches of the enemy. And yet, you still do not believe. And yet, you still do not want to follow. Kaya nga mga kapatid, kung tunay po talaga tayong kumikilala sa Panginoon Diyos, hindi lang po sa salita, mga kapatid, kundi sa gawa. Faith without work is dead. Kahit naniniwala ka sa Panginoon Kristo, and yet, ang gawa mo, hindi nagre-reflect ng iyong pananampalataya, it is dead. Nagsisinungaling po tayo mga kapatid pagka sinabi po natin na tayo po ay Kristiyano, and yet di naman natin ginagawa ang tagubilin ng Diyos. Niloloko lang po natin ating sarili mga kapatid. Ngayon, bakit po tayo nandito mga kapatid? Kasi kung hindi naman tayo naniniwala sa Diyos, bakit pa naman tayo pupunta pa rito? Bakit pa tayo mag-worship? Di magtsatsaga na lang ako sa dati kong mga sinasambahan. Ako publiko, Iglesia ni Cristo, dating dami. Bakit po ginagawa yon? Because I'm searching for that. Hinahanap ko siya hindi ko matagpuan. Kaya nga, glory ko na, ang tunay pala ay ang pagsunod sa kanyang mga tagubilin na hindi po masusunod yung gusto ko lang. Kasi nangyari mga kapatid, nung kapanahonan ko, nung ako'y nasa kadiliman pa hindi ko lahat sinusunod Pagka hindi ko gusto yung verse sa Bible, i-ignorein ko yung lalagpasan ko nga. Kasi dati nanguhula pa ako Pag nababasa ko na patungkol sa fortune telling, nilalagpasan ko. Totoo po yun. Nung ako po nasa Katoliko pa noon, pag nababasa ko sa Exodo, yung patungkol sa mga Diyos-Diyusan, mga rebulto, nilalagpasan ko. Tapos yung pagdating sa Sabat, yung kabanalan ng Sabat, dahil pag Sabado nights, inuman, nilalagpasan ko pa rin. Kasi ang sarap uminom Ang sarap gumimik na Sabado. Totoo, Sabado. Magtataka kapatid hindi linggo ang gimmick, Sabado. Nataon pa na holiday ni Lord. Napansin nyo ba mga kapatid? Sabado nights talaga. Kaya nga nagkaroon ng Sabado. Dahil yan ang gimmickan. Yan ang paggugumol ng kalayawan. Pwede naman sana Sunday na lang o Friday night. Hindi, Sabado. Kasi talagang kinokontra nila yung kabanalan ng Sabado. Kaya nga mga kapatid, nung natutunan ko na talaga ang salita, talaga palang kailangan maging tapat ka sa word ni Lord. Huwag ka na, pag alam mong mali, pag mali, pag tama. Yun po naging nangyayari po sa mundo natin. Gustong-gusto nila yung yung naririnig lang ng tenga, yung masasay sa tenga, prosperity, hindi nasisita yung kasalanan, walang kwento tungkol sa impyerno. Kasi ang nangyayari nga mga kapatid, tingnan nyo mga kapatid, wala halos kwento, wala halos sa pagtuturo patungkol sa impyerno. Anong kalalagayan sa impyerno? Bakit? Hindi masarap ituro. Nakakatakot. Yoko na nga sa church na puro hell. Nakakatakot ang impyerno. Pero mga kapatid, tandaan nyo, makailang beses po binanggit ng Panginoon Kristo ang impyerno. Sobrang dami. At binanggit pa ron, ano ang kalalagayan ng taong mga mapupunta sa impyerno. Hindi ko na po isa-isain mga kapatid. Kahit i-google nyo, makikita nyo mga kapatid. Ang mga lapastangan, mga mamamatay tao, mangkukulam, sinungal sa kumukulong asupre mga kapatid. Wala po nagtuturo niya. Ang ituturo lang, blessing, siklig, liglig, aapaw. Kasi para pag-uwi, sarap sa pakiramdam, babalik uli ako sa church. So, lalakihan ko yung offering ko. Kasi nabibless. Pero mga kapatid, hindi po kailangan ng Diyos ang pera, mga kapatid. Mayaman hindi po niya kailangan yung pera. In fact, yung pagbibigay po, mga kapatid, sabi ng Panginoong Kristo, magbigay ka ng tao sa puso mo, walang alinlangan at hindi napipilitan. God loves a cheerful giver. Hindi po ito ini-impose ng ikapo. Hindi ko ito tinuturo ng mga ibang churches. Ikapo. Pagka binawasan mo ikapo, nagnanakaw ka sa Diyos. Teka muna. Kinino ba itinuro ang ikapo? Sa mga Israelita. Hindi po sa mga hentil na katulad natin. Ang itinuro po sa atin, magbigay ka ng masaya sa puso mo, hindi po napipilitan. At ang sabi po ng Lord, yun po inaayon po sa blessing na nakakamit natin, lalo sa mga kumilala na. Kumbaga, out of the generosity of your heart. At ito po, hindi po ibinabayad po sa nagtuturo at sa mga naglilingkod kay Lord, kundi sa pamamahagi ng salita ng Diyos, sa pamimigay ng Biblia, pagtulong sa dukha, sa mga gawain sa pagpapalaganap. Yun po ang
pinaggagamitan po yon. Yon lang po ang gusto ko pong emphasize mga kapatid. Wala pong makikinabang po ng mga nagtuturo. Hindi po kami tatanggap kahit 5 sapagkat ang pagtuturo po ng aral ng Diyos ay libre. Wala pong bayad. Hindi po kinakalakal ang salita ng Diyos. Bawal po yun. Nakatulad ng iba, kinalakal na. Kaya nga po gigil na gigil sila sa ikapu eh. Malaki kung ang sweldo mo, 100,000. 10,000 kagad yun. O ilan tayo rito? Wala to, may 100,000 ang sweldo. O 10, talaga sa ilang nga, 10 may milyon ako eh. Talagang hayayay ka talaga eh, mga kapatid. Kaya nga yung mga ibang pastor, ang ngiti, kaya pagdating sa pulpito, smiling. Kasi talaga energetic, smiling. Bakit? Alam niya kasi, makatapos ang preaching, ang daming pera. Kunding daldal lang, kaya ang kalimitan ng mga preacher, motivational lang eh. Motivational speaker. Gusto niya i-motivate ka para magbigay ka. Mga kapatid, hindi po tayo ganoon. Ang ituturo lang po natin kung ano po nasa Biblia. Hindi ako bang sugarcoat, hindi po compromise, hindi po ako, dahil wala naman po akong hindi ko po kailangan na matuwa kayo sa akin eh. Ang gusto ko lang po, maihayag ko ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, wag po natin babawasan. Wag po natin dadagdagan ng Biblia. Mahalin po natin ang salita niya. Ang salita po niya kasi buhay ito, mga kapatid. Buhay po ito. Ito magiging guideline natin para pagkaroon po tayo ng katiwasayan sa ating buhay. Hindi po tayo mapapahamak, kapatid, pag tayo nanalig po sa salita ng Diyos. Wala pong kapahamakan. At huwag po tayo naniniwala dyan sa liglig, umaapaw ang isa. At yan, diringgin naman ng Panginoon ang inyong panalangin base sa inyo pong pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, pag tayo po'y humihingi sa Panginoon, nananalangin sa Panginoon, tanggapin na po natin na kami to. Huwag po tayo nagdududa. Alam niyo po ba ang kaaway? Ang gustong mangyari niyan, pag nananalangin ka, magdududa ka. Hindi mangyayari yun. Imposible. Alam mo ang Panginoon, God can make the impossible possible. Kaya nga makakabalita kayo dyan eh. Cancer patient, tapos cancer-free na. Namatay, nabuhay pa. Yan, Tatay Lupe, makailang beses na nabubuhay. Kasi alam niyo bakit? Bakit nangyayari po yun? Faith. Alam niyo po, may kwento nga po yan. Isang babaeng dinudugo ng 10 taon. 12 years, 10. Tama ba? 12, 10. O 12. Na nalilito na ako. Alam mo ang Panginoon, iba-ibang mga, may 7, 12, 40, amazing, matalinghaga rin ng Lord. Anyway, meron pong isang dinudugo ng 12 taon. Alam niyo sa bahay ng Israel, pagka babae nagre-regla o dinudugo, tinuturing na marumi yun. Very sexist kasi ang nung kapanahon yun, mababa ang nila sa kababaihan. Lalo na pagka dinudugo, sa kanila, marumi yun, impure, unclean. So, hindi siya makalubilo sa mga Israelita. Pero sa kanyang pananampalataya, mahawakan ko lang ang dulo ng cloak ni Lord Jesus Christ, gagaling na ako. Imagine mo gano'ng katinding pananampalataya yun. Sabi niya sa isip niya, mahawakan ko lang yung dulo ng damit ng Panginoon Kristo, gagaling na ako. Hindi naman siya kilala ni Jesus Christ, di pa nga siya pinagpe-pray, pero naniwala na ako, gagaling. Kaya nung nahawakan niya yung dulo, napalingon si Christ. Sabi niya, sino yung humawak sa akin? Kaya nagtaka yung mga apostol, Lord, paano mo tatanungin kung sino humawak sa iyo? Ang dami-daming tao sumasabay sa iyo. Tiyak, ang daming nakahawak sa iyo. Hindi, merong humawak sa akin. Bakit po? Paano nyo nalaman? May lumabas na kapangyarihan sa akin eh. Imagine, dahil sa pananampalataya, may kapangyarihan lumabas. Ganon din po sa atin ngayon. Pagka tayo nananalig sa Diyos, may pananampalataya, na may mababago po sa ating buhay. Hindi ang senaryo ng panahon natin si Jesus Christ. May lumabas na kapangyarihan. Bakit kailangan i-emphasize ni Lord Jesus Christ na may lumabas na kapangyarihan? Kasi po, alam naman ang Lord natin is the same God yesterday, today, and forever. Ganyan din po aplikasyon ngayon. Sa kayo, mababago po ang ating buhay. Ang ating problema, mawawakasan. May kapangyarihan bababa. Dahil si Jesus Christ nga may lumabas, napansin. Tinanong niya, sino humawak sa akin? Hindi na makatangging babae. Ako po, Lord. Anong sagot ng Lord? Because of your faith, you are healed. Because of your faith, you are healed. Kaya nga mga kapatid, tama po na manalangin tayo, manalangin sa kanan po natin ng kaaway. Sapagkat ang kaaway, nasa spiritual realm yan eh. So sa panalangin, na po siya, nare-repel. Pero mga pananampalataya at lalo-lalo na kung ang nananalangin ay ma-righteous kasi sabi ng Panginoon, the Lord hears the prayer of the righteous. At para maging righteous ka mga kapatid, isa lang naman requirement eh. Tanggapin mo ang Panginoon Kristo sa buhay mo bilang yung po ang magbibigay sa iyo ng righteousness in the eyes of God. So, next. So, ano po yung mga lessons na matututunan po natin sa parabolang ito? By the way, sa mga bago po dito, yan pong parabola mga kapatid ay ginagamit ng Panginoon Kristo yan. Siya nagtuturo sapagkat marami po kasi doon nag-uusyoso. Yung iba naman tinatrap lang siya. Kaya nga sabi na yung pasto, kaya ako ginawa ito sapagkat hindi naman lahat dito ay talaga nang susuri. Hindi naman talaga sila desirous na maalam kung ano ang wisdom ng Panginoon, kundi tinatrap lang siya or gusto lang usyoso. So sa mga ganong kalalagayan, usyoso lang o kaya hindi naman talaga desire to know the word of God, to know the will of God, hindi niya maintindihan talaga ito. Pero sa mga nagdi-desire na
makaunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, itong parabola, hindi na parabola to. Talagang very explicit na po ito. At katunayan, siguro ako'y naniniwala sa mga kapatiran nandito at kahit sa atita ay very explicit naman, hindi na po ito tago na ang Panginoon Kristo babalik. No doubt, kahit naman sa mga ibang denominasyon, babalik ang Panginoon Kristo. Ang tanong lang dito, are we ready for the coming of Christ? Ready na po ba tayo na makasalubong natin ang Panginoon? So yun po ang dapat po nating maging maging standpoint po sa ating buhay. Preparedness, diligence, and faithful. So, number one lesson, be prepared. Since the faithful servant or steward is ready for the master's return at any time. Kaya nga, wag nating hahayaan mga kapatid na makapuslit ang kaaway sa atin. At alam nyo ba paano nakakapang-kaaway buhay natin? The moment mga kapatid na pabayaan po natin ang pagsamba. The moment na pabayaan natin ang fellowship. Mamaya, tuturo ko sa inyo, may mga verse sa Bible yan na ginagamit po namin sa deliverance ito. Alam mo bakit? Pag sa spiritual battle, kailangan po talaga para tayong yung pinagsama-samang stick. Para, alam nyo po, ito po, ang stick po, pagka iisa, madaling putulin. Pero pag pinagsama-sama mo stick, subukan mong baliin, ang tigas. Ganon din po ang application po sa atin. Kapag nag-iisa ka at inatake ka ng kaaway, mababali ka kagad. Pero pag sama-sama po tayo, kahit anong bali yan, hindi mababali yan. Ganon lang po ang konsepto po nun. We must live in a state of readiness for Jesus Christ's return which could transpire at any moment. Ito ba po yung mga sinasabi ko sa mga biblical verses that will support po itong mga ibababa ko. Be prepared. Sabi po rito, in Matthew 24:42-43, ito po sinasabi. Therefore, be on the alert, for you do not know which day your Lord is coming. Wala po nakakalam. But be sure of this, that if the head of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have been on the alert and would not have allowed his house to be broke. So, kung alam lang may-ari ng bahay na darating yung magnanakaw, paghahandaan niya. So, dahil tayo pong mga Kristiyano, alam na po natin mga kapatid na darating ang Panginoon Kristo, ngunit wala nakakaalam. Wala po nakakaalam. Kaya nga sinasabi rito, mga kapatid, be prepared, be on the alert. Next slide po. Stewardship matters. Merong nga concomitant responsibility na inatang sa bawat isa sa atin. Meron tayong tayo po inatangan. We are steward of the Lord God. Maaring ang stewardship sa atin, kayaman. Stewardship sa atin, wisdom. Stewardship sa atin po, yung lakas ng katawan. Marami pong talento na maaring ipamahagi ang Lord. So, yan po, gusto ng Lord, gamitin natin itong mga ipinamahagi sa mga blessing, graces, talent for its glory. Huwag po nating sinasakal. Kasi kagaya niya, kung magaling kang umawit ka sa Panginoon. Huwag kang mahihiya. Kung magaling kang magsalita, ipalaganap mo salita ng Diyos. Magaling kang magsalita tiyak maiintindihan na yung laki ng boses mo. Kaya lang, kung yan i-curtail mo, susuluhin mo mga kapatid. May warning ang Lord doon, baka tanggalin mo. Sabi nga ng Lord, the more na marami kang talento, the more na marami kang responsibility. Sabi nga, it teaches the importance of being responsible stewards of what God has entrusted to us, whether it be time, oras, talents, or treasures. We should use these gifts to serve others for His glory. In fact, yung oras natin sa pagpapalaganap ng Diyos, ministry, alam mo mga kapatid, ako, hindi po ako nagmamalak, pero alam niyo po kasi sa Panginoon, meron pong sakripyan, ang kakainin talaga oras mo niyan, mga kapatid. At ako po ay ma-practicing lawyer, sobra dami ho ng aking client. Ang hirap po talagang i-juggle yung aking oras. Pero sabi nga, kung gusto, may paraan. Mag-ayaw, maraming dahil. Minsan, pag naggagawa ako ng preach, minsan, yung last minute. Pero glory be to God, binababaan naman niya ako ng wisdom. So, na ibabahagi ko naman na ayon sa kanyang kagustuhan. So, glory be. So, God has given each of you a gift. So, sabi sa 1 Peter 4:10, God has given each of you, lahat tayo, a gift from His great variety of spiritual gift. So, hindi lang pala talentong physical ito, mga kapatid. Even spiritual gift. Use them well to serve one another. So, kung ikaw may gifting ka, kapatid, sa pananalangin, kagaya nila sa intercessor namin, yung mag-asawan Tolentino, talagang sila very prayerful. Yun ang gift mag-asawa So, gamitin po natin to serve one another. Meron gaya kami ni Ate Cindy, gifting namin deliverance. Gamitin namin. Huwag naming itatago, huwag naming sosolohin or huwag naming isasyak. Kailangan use it for the service of one another. And dito sa Act 20 verse 35, sabi rito, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than. So, isa rin sa ating mga concomitant responsibility is to help the weak. Kung may nakikita po tayong mga kapatiran na nanghihina physical or otherwise, mga kapatid, we have to be ready
to support that brother or sister. At kahit nga hindi pa po natin kapanalig, obligasyon po natin sa mga ating pong kapatid, kasi sinabi ni Lord, love your neighbors. So, obligasyon din po natin kahit sa hindi pa natin pananalig. At sinasabi nga po rito, mga kapatid, hindi po in vain po yung gagawin natin, because sabi ng Lord, it is better to give kasi pag ikaw very generous, the Lord will likewise be generous to you. At pag ikaw naman po ay ano ka yung stingy or ano ka yung hindi ka yung yung antonym ng generous, self, mga kapatid, of course, kung ano itinanim mo, yan din aanihin mo. Sabi ng Lord, sow generously and you will reap generous. Sow sparingly and you will reap sparingly. And in James chapter 2 verse 26, this is what is written. Just as the body is dead without breath, na natili tayo sa pananampalataya, mga kapatid, dapat may kakibat na gawa. Hindi maaari, mga kapatid, na maging katanggap-tanggap kay Lord na puro lang tayong pananampalataya, hindi wala naman tayong ginagawa for the service of another. Slide po. Alam mo, mga kapatid, sa pagtuturo po, mga kapatid, we are not shackled by time. Bakit po, mga kapatid? Noong nagturo po ang mga apostoles at ang Panginoon Kristo, alam niyo po ba na inaabot sila ng maghapon? Katunayan ng Panginoon Kristo, nung time na sa haba ng pagtuturo, ay naghanap siya ng kung may dalang isda at tinapay at pinarami niya. Gayon din po, nung nagtuturo ang mga apostoles, may nahulog pa nga sa bintana. Bakit? Nakatulog sa sobrang tagal ng pagtuturo. Kaya, mga kapatid, wag po tayo makakaranas. Ang tagal-tagal naman magturo nito. Mga kapatid, ganito po yon. Hindi po ako tumatayo rito, mga kapatid, na gusto ko lang po na masayahan lang po ang tenga. Bakit po, mga kapatid? Yung nagpapa-exam, yung sinasabing, ang tao daw meron lang capacity to listen ng 1 oras o 45 minutes. Kasi, mga kapatid, titiyakin ko sa iyo, mga kapatid, 15 minutes doon, may patungkol sa bigayan. 15 minutes doon, may sa bigayan. Be generous in giving. Bakit? Gusto na kasi nila matapos na agad ang kongregasyon para makakuha na sila ng pera. Hindi po ganun, mga kapatid. Kaya po kami, bakit ko po pinagtsatsagayin to, mga kapatid? Kasi gusto ko po kayo, mga kapatid, matuto. Gusto ko po kayo maintindihan nyo po yung gusto ng Lord. Kasi may kaaway po tayo, mga kapatid. Huwag nyo pong isipin, mga kapatid, na okay na okay ang kalagayan. Okay tayo kung nasa Lord tayo. Pero paglabas, ng kapatid, andyan lahat ng problema, andyan ang kaaway. At ang enemy, gigil na agawin kayo. So, bakit ko ipinangaral to? Bakit? The moment kasi na nagkakasala ka, dyan papasok na ang kaaway. Magugulat ka. Yung maliit, lumalaki na. Bakit? Lumalayo na kasi banal na espiritu. Kasi nananadya ka na. Alam mo nang mali, ginagawa mo pa. So, kaya nga ang sabi ng Lord, be holy, just as God is holy. So, pangatlong lesson that we can learn from this parable is yung accountability. We are reminded that we will be held accountable for our actions and how we manage God's resources in our responsibility. Yan po sinasabi na tayo pinagkalooban, mga kapatid, ng iba-ibang talento, grasya. And yet, mga kapatid, yung iba po kasi, mga kapatid, hindi nila alam paano po gagamit ito. At kalimitan po, ginagamit lang sa pansarili. Hindi po ginagamit for the glory of God. At yung po ang nakakatakot, naaagaw po yun. Tandaan nyo, mga kapatid, walang pwedeng magmalaki sa Panginoon na, alam niyo po yung tinuro dati, mga kapatid, yung parable of the rich fool, na ituro ko na po ito, yung hangal na mayaman. Nasabi niya, ang yaman-yaman ko na, magpapagawa, bubugin ko yung isang kubol ko, papagawa pa ako sa mas malaki para maisidlang ko doon lahat ng kayamanan ko. Ano sabi ng Panginoon? Hangal, full. Ngayong gabi, mamamatay ka na. So, alam niyo po, mga kapatid, wala po tayo may pagmamalaki. Hindi natin pwede pagmalaki sa Diyos ang ating tinatang. Sapagkat maaari po tayong malaki, pero maaring after 1 week, 2 weeks tayo. Kaya nga, mga kapatid, kung inabot tayo sa kalalagayang malakas, dapat tayo maging mapagpasalamat tayo sa Panginoon na napanatilihin ang ating kalakasan. Kasi, mga kapatid, gustong-gustong agawin ng demonyo ang kalakasan mong yan. Kasi ang demonyo, nandito po to kill, steal, and destroy. Yan po ang kanyang pakay sa tao. Patayin, nakawin ang para sa iyo. Patayin ka. Patayin ang spirito. Hindi naman kaya na talagang patayin ka physical, spiritual. So, mga kapatid, ang emphasis po kasi dito is in order for us na ma-maintain po natin ang ating kalalagayan, alam mo, maging mapagpasalamat po tayo sa Panginoon at gampanin po natin ang responsibility igin tayo, ang resources namin. So sabi po sa Galatians 6:5, for each will have to bear his own load. Kasi, mga kapatid, tayo po, ang accountability natin, kanya-kanya. Hindi natin pwede, Lord, pwede mo bang akuin ko na lang yung kasalanan ng anak ko? Ako na lang ang parusahan nyo. Hindi po ganun yun. Mga kapatid, kanya-kanya po ito. Kanya-kanyang 14:12, it says here, so then, each of us will give an account of ourselves to God. Tayo po ang accountable, yung sarili natin accountable kay Lord. Hindi po natin maaari pong i-stretch po ito, yung accountability sa iba. Then, not lagging behind in diligence, fervent spirit serving the Lord. So, para ma-ensure po natin na hindi po tayo madadaya ng kaawa, hindi po maagaw,
Dapat po hindi po dapat tayo lukewarm. Dapat mainit tayo. Fervent spirit, mainit po. Yung naglalagab lang po yung ating spirito sa pag-serve. Kailangan ganun po dapat kaganapan na madatnan sa atin na tayo po'y mainit na mainit sa paglilingkod sa next. Pero alam mo mga kapatid, namnamin nyo lang to mga kapatid. Maraming mababago sa buhay. Kung ano man ang dinaramdam nyo, sakit, financial trouble, relationship, enemy, mga kapatid, wala yan. Yan ang gusto mong iparating ng kaaway, yung illusion. Hindi dapat tayo hindi dapat tayo nakakaramdam ng fear because ang Panginoon, hindi siya nagbigay ng espiritu ng katatakutan, joy, peace, contentment. Yung dapat ang nararamdaman natin mga kapatid, wala hong takot. Wala pong uncertainty sa ating pong kalalagayan ngayon. Pero anong ginagawa ng kaaway? Ginugulo tayo dito sa mind. Ito umatake yan mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, the moment na nakakaramdam ka ng spiritual attack, demonic attack, pray. At kung kinakailangan mong ipag-pray ka ng kapatiran, gagawin natin. Sapagkat yan po talagang tagubilin ng mga apostol. Kailangan magpanalanginan sa bawat isa, magpalakasan ng bawat isa. At kapag merong may sakit, ipatawag ang mga elder at papahiran ng langit. Papanalangin po natin. Huwag po kayo natatakot sa sakit. Hindi po kayo natatakutan ng sakit. Sapagkat ang sakit, gawa lang po ng dyablo yan. At ang Panginoon, pagka nagsisilbi ka sa Panginoon, if you are righteous sa paningin ng Panginoon, maaari niyang hindi ka bigyan ng sakit. Pinangako yan sa Old Testament niya. Pinangako sa mga sumusunod sa kanya, hindi ka nabibigyan ng sakit. So, ipinakikita po dito sa parabola natin, yung importansya ng faith. So, continuous and steadfast faithfulness will be rewarded. Andun yung continuity at yung steadfast faithfulness. Maano po? Formidable, hindi po natitibag, will be rewarded, reinforcing consistency and dedication in one's spiritual life. As such, it is imperative the study of God's word in the Bible. Be prayerful and have fellowship with other Christians to build each other up in your spiritual lives. So, hindi ko po sinabi yan na ayon lang sa naisip ko meron pong it is corroborated by the scripture. Dito po sa Matthew 25:21, ito po sinasabi. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's up." In other words, it reinforces na talagang pag ikaw ay faithful sa Panginoon, may reward. At lalo kanyang pagkakalooban ng biyaya. Yan pumapasok mga kapatid, yung pagpapalang material. Kasi inuna mo ang Panginoon Sabi nga, Lord, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness and all these things will be added to you. So uunahin mo ang Panginoon sa lahat ng bagay. At pag ginawa mo yung mga kapatid, hindi ako magtataka kung i-bless ka Lord monetarily. Hindi ako magtataka. Kasi ang Lord nagpapala din sa financial. Kasi kailangan din magpala ang Lord sa mga Kristiyano para makatulong. Makadaupalad sa kapuspalad, sa mga dukha, nangangailangan, at sa pagpapalaganap ng salita. Next slide. So, sabi ko kanina, dapat, para ma-ensure natin yung faithfulness natin mga kapatid, dapat nagbababad tayo sa salita ng Diyos. Bakit? Sabi sa Psalm 119, verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ito po ang ilaw sa aking mga paa, ilaw sa aking daraanan. Hindi ka mapapaham. Kapag nagbababad ka sa salita ng Diyos, walang kapahamakan mga kapatid because may ilaw. So sa Hebreo 4:12, ito po sinasabi, For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. So mga kapatid, ang Biblia po mga kapatid is very alive, very active. Sabi nga dito, sharper than any two-edged sword. Katunayan mga kapatid, this is the sword of... Kaya nga, sa Deliverance 3, laging may kakibat kaming salita, Biblia, sapagkat kapag nagpe-perform kami ng delivery, ang Bible kasi pag talagang matigas, para pong espada siya nang penetrate, it will stab in the spirit, sharper, any two-edged sword. So sa Matthew 26:41, says here, ito naman po yung pananalang, what? And pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh. Alam kasi ng Panginoon na ang ating pong flesh ay mahina dahil because of the so many temptations around. Tao lang, marupok lang. Yan sinasabi, di ba? Tao lang Tao lang. Alam mo mga kapatid, totoo po yun, tao lang. Pero meron pong pang-neutralize dyan. Ano po yun? Be watchful. What? Kasi, kaya sinabi ng Lord na what? Kasi po, hindi yung gawa po ng kaaway, ito tago. Kita po ito. Kuwari, alukin po kayo ng drug. Yung babaeng maganda, alam mo may asawa ka, mag-flirt sa'yo. Hindi naman po tago yun mga kapatid. Kitang-kita po, ramdam na ramdam mo po. Ngayon, pagka kayang tanggihan, napakahirap tanggihan. So sabi rito, manala, so that you may not enter. Kasi nga, maaring yung spirito mo, ayaw, willing siyang sumunod sa Lord. So the problem is the flesh, it's weak.
Kaya the cure for that, mga kapatid, is only through pray. Kaya wag po tayong magsasawa po manalangin. Kung minsan kasi mangyari, mga kapatid, pagka hindi po kasi natutupad yung ating panalangin, nagtatampo po tayo, nawawalan ng gana, ayoko na manalangin. Tapos pag nanalangin pa, parang, Lord, salamat po Lord. Alam mo mga kapatid, kung sa tatay mo gawin yun, sa tatay mo, sige sabihin mo, Tay, salamat, Tay. Do you think natutuwa yung tatay ng gano'n? Alam mo, may konting lambing. Alam mo, pag kaya nga prayer, nandoon yung nakikiusap ka, nakikipag-usap ka. Hindi mo ito yung para bang tamad na tamad ka. Kailangan may pananampalataya na dinidinig ang panalangin mo. May pananampalataya na makakamit mo yung panalangin. Kasi alam mo bakit hindi natutupad ang panalangin? Dalawang klase lang yan. Either hindi pa pinagkakaloob ng Diyos, may timing po yan mga kapatid. Kaya wag po tayo mga kapatid na napanghihinaan because may timing ang Lord. May timing niya. Ako, mga kapatid, hindi ko na po iano to. Ang tagal kong, dahil ako'y lugmok sa kalokohan. Casino dito, witchcraft dito, inuman dito, at kung ano na pang kalokohan. Tunay po talaga, naparusahan ako. Sapagkat sa kabila ng kinikita ko, dumudulas na sa bulsa eh. Takang-taka nga ako, lalaki ng pera ko. Bakit after 2 weeks, wala na, ubos na. Pero pag binalikan ko, basta ubos talaga, ubos. Walang naiipon. Hindi ako makapagpa ng bahay. Pero alam mo, from the moment na iminaksi ko yung witchcraft, alam mo po kasi, pag sinabi ko pong witchcraft, hindi ako basta witchcraft ito. Talagang ako po nag-double in the occult. Inalam ko talaga yung mga Illuminati, mga malalalim, mga gawa ng dark. Kasi po, kung may kapangyarihan sa akin, Lord, may kapangyarihan din ng kabila. So, subukan nga natin. So, meron nga talaga. Kaya nga maraming nahuhumaling dyan, mga sa entertainment. Bakit? Talagang payayamaning. Kaya lang, at that time, hindi ko magawa yon sapagkat meron pa rin, may natitira pa rin sa puso ko ng pagmamahal kay Lord. Kaya nangyari sa akin, inaalam ko lang. Pero from the moment na winaksi ko lahat yun, nirenounce, hindi kayo totoo po ito. Wala pang 1 month, 2 months. Abay, bibigyan ako ng bahay. Brand new. Panahon pa ng pandemic. Sino magbibigay sa'yo ng libre? Totoo po yan, libre. Pati yung capital gains, libre din. Pati pagpapapintura, libre din. So, mag-iisip ka, galing kay Lord yun. Dahil sino naman ang mahihipo na tulungan ka? Kasi ang Lord humihipo ng tao. Humihipo, kaya wag po kayo mag-aalinlangan sa Panginoon. Imposible. Hindi to kapatid. Kayang humipo ng Lord ng mga tao na tutulong sa atin. Kahit nga yung hindi ka panalig, kayang hipuin ng Lord. Kaya yung wari, sadlak ka na. Wala nang solusyon. Hindi totoo yun. Maniwala ka lang kay Lord, kaya ka i-deliver ng Lord. Mantiwala ka lang at manampalataya ka pa. Next slide. At sa Hebrew 10:24-25, ito po sinasabi, and let us consider how we may spar one another. Ito po kasi patungkol na po to sa, bakit po mga kapatid? Bakit po napaka-importante ng faith? Sapagkat mga kapatid, the moment na iniwasan po ito, kinaligtaan mo, mga kapatid, ina-atake ka out. Trust me, nasubukan ko po yan. Pag hindi po ako nag-a-active, hindi ako nagbabasa ng Biblia, or hindi na ako sumasamba, mga kapatid, magugulat ka, iba. Talagang mararamdaman mo yung presensya ng kaaway. Wala kang peace eh. Para pakaramdam mo, ang layo-layo ng Diyos sa akin. Kasi nga, ang katotohanan hindi naman talaga galit Diyos. Nakakapasok yung enemy, nakakadikit siya eh. Nakakadikit eh. Kaya nga, ang battle natin spiritual, hindi po sa physical. Inaatake po tayo spiritually. So the moment na hindi po tayo, napapalayo po tayo sa kapatiran at mapagsamba, umaatake ng enemy, kaya akala natin galit sa akin. Parang lumayo ng Lord. Hindi po totoo yun. Mahal po tayo ng Diyos. Kaya lang, ang nararamdam presensya. Kaya ang mga kapapansin nyo, pag tayo na kay Lord, ang sarap-sarap ng feeling. Panalo ka. Alam mo, mga kapatid, the fact na kinikilala mo ang Diyos, naniniwala ka sa salita niya, panalo ka na. Wala kang katalo-talo. Kaya nagtataka nga ako, alam mo nang panalo ka, ba't ka malalayo sa panalo? Kagaya nito, kapag si Daddy, ako, naniniwala ko kay Daddy. Paano? Gwapong-gwapo si Daddy. Kamukha ni Rudy Fernandez eh. Daddy Groovy. Di ako, marami nagkakagusto dyan. Mga tsura pa lang eh. Pero pakita mo, pinagpa Lord. Because sa kabila ng kanyang edad, nakilala niyang Panginoon. Kasi yung iba hindi nakakilala. Nakamatayan na lang. Yun ang naawa ko, mga kapatid, yung inabot niya yung kamatayan na hindi niya nakilala ang Diyos, hindi siya nakapagsilbi sa Panginoon. Kaya ako, ganun din po sa akin. Masaya ako sapagkat hindi ko dinatnan ng kamatayan na hindi ko siya napagsilbi at nakilala. So, panalo na ako eh. Kaya bakit pa ako lalayo? Panalo na ako eh. So, tuloy po natin mga kapatid. So, kaya I encourage mga kapatid yung fellowship. Kapag may nanghina, magpatawag ka, pupunta ng kapatiran niya. Magsabi lang, alam mo mga kapatid, may labanan po rito. In fact, yan ang sinasabi ni Paul. Merong spiritual battle that is brewing. Alam mo mga kapatid, darating ang panahon, ituturo ko rin po yan. Yung kung sino-sino po yung kalaban natin. I can name, alam mo, yung mga kaaway, may mga pangalan yan. Kaya nga pag nagde-deliver at kailangan ma-deter pangalan. In the spirit, makikilala kung anong name ng mga demons na yan. Alam nyo, sa bawat pamilya po kasi, merong inassign ng demonyo na mga demonyo para siya ang nag-iintay. Magkamali yan, papasok yan.
So may authority dyan, may mga principality sa bansang Pilipinas, nakaabang dyan. May mga anghel din, may corresponding angel din na nakaabang. Naglalaban na yan, may battle in the spirit eh. Ngayon, ang tanong lang dyan, sa kakakampi, sa demonyo, saan? Kaya nga mga kapatid, kaya nga sabi ng Lord, mamili ka lang kay God o sa demonyo. Sabi nga rito, dalawa lang ang children. Children of God, children of Satan. Dalawa lang po yung mga kapatid. Wala po tayong pagpipilian. No middle ground. At kawawang-kawawa po nasa middle. Yung neither adhering to God, neither adhering to the enemy. Mas delikado ka doon. Yan yung sinasabi sa Revelation that I will spew you out of... Isusuka ka ng Diyos. Isusuka ka ni Kristo. Yun mo, worse ang kalalagayan kasi wala kang allegiance eh. Alam mo, talaga dapat may allegiance ito. Dalawa lang yan. Allegiance to God, allegiance to the devil. Mamili ka na lang. May free will naman binigay sa atin. So pinili natin sa Diyos. Pag sumikapan natin, nadatnan tayo ng Panginoon, sa kalalagayang faithful. So sabi po rito sa Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teaching. So sa pangangaral yan, matyaga sila, hindi sila inaantok, hindi sila napapagod sa pakikinig. Oh, may devotion, oh. Hindi sila napapagod. Hindi sila naiinip. Mga kapatid, alam niyo yung inip, gawa ng kaawayan, kaya manalangin kayo mga kapatid. Tanggalin sa akin ng inip. Tanggalin sa akin ng pagkabagot. Bakit mga kapatid? May labanan in the spirit eh. Siyempre ang sasabi ng enemy yan, ang daldal nito, puro paulit-ulit. Tanda mo mga kapatid, may labanan, may struggle yan. May spirit yan, pipigilin ka niya makinig. Pero bakit ini-emphasize to? Bakit? Alam kasi ng Lord na pagkalabas mo rito, ayan na naman si Taning, attack na naman. Kaya ini-emphasize para matandaan mo. You will never depart from it. So, sabi sa Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. So mamaya magkakaroon tayo ng breaking of bread at saka yan nga, tayo nananalang. Tuloy natin sa Galatians 6:2, carry each other's burden. So hindi lang pala tayo sa sarili. Hindi tayo nabubuhay sa sarili natin kundi sa ating mga kapatid. Carry each other's burdens. Anyway, you will fulfill the law of Christ. Kasi sabi ni Lord, di ba? Dalawa lang yung command. Love God above all, love your neighbor. Nagagampanan natin yung pangalawang commandments, love your neighbor. Bakit? Hindi tayo selfish. Inaalala natin ang kalalagayan ng kapatid. Oh. Sa Ecclesiastes 4:12, bakit sinasabi ko na kailangan ng fellowship? Sabi rito, though one may be overpowered, kasi tatlo yan, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly. Spiritual po yan. Ginagamit po kaya pag sa deliverance, pag talagang matigas-tigas yung demonyo, kailangan tatlo. Sapagkat bumagsak man yung isa, hindi kayanin ng isa, mananatiling nakatayo. At pag tatlo po kayo, spiritual po yan. 6 spiritual guns po yan. Matigas po yan. It is not quickly broke. Sige po, next slide po. Oh, ito na po, bibilisan ko na mga kapatid. Ito na po yung repercussion of unfaithful. Na po ang consequence o epekto ng kawalan po ng pananampalataya o pagtitiwala sa Lord. So, the parable warns of the severe consequences of being unfaithful or negligent in one's duties, failing to live up to the responsibility entrusted to us by God. The ultimate punishment for the unfaithful servant is not just temporal but eternal. Ito po lang po yung gusto ko emphasize. Hindi lang po ang parusa dyan mga kapatid dito sa lupang tinagalawan. Alam niyo po, pagka napalayo tayo sa Panginoon, papasok ang demonyo. Sabi ko nga sa inyo, ang demonyo is ang kanya pong mandate is to kill, steal, destroy. So, mga kapatid, kapag ka po tayo'y napalayo sa Panginoon, papasok ang kaaway. At pagka nawala po ang Panginoon sa atin, nawala po yung kanyang delight, tuwa sa atin ng Panginoon, diyan nakakapasok yung kaaway. At diyan napapasok yung kill, steal, and so diyan natin mararanasan ang samot-saring mga problema sa buhay at uncertainty. Ngayon, ang sinasabi po rito, ang pinakahigit na dapat po nating katakutan ay yung parusang sa impyerno. Sapagkat pag hindi po nadatnan ang pangalan mo sa Book of Life, alam mo po ang kaimpyerno. So it emphasizes being cut off from the spiritual privileges of God's kingdom, and facing an eternity in hell without the hope of heavenly bliss. Kaya nga emphasizing mga kapatid, yung hell. Bakit? Hindi po itinuturo talaga ng mga churches yan. Takot ituro sapagkat hindi popular. Pero it's high time na it has to be taught na dapat po tayo. Kasi ito nakakalungkot mga kapatid. Ang daming tao hindi natatakot sa impyerno. Banggitin mo impyerno, tatawanan ka. Pagtatawanan ka, ano ba sasabihin ito? Impyerno. Mga kapatid, yan po ang gusto ng Diablo na hindi mo isipin na totoong impyerno, hindi totoong may demonyo. In fact, ang gusto niyang mangyari nga, wag mong isipin na merong demonyo, na merong impyerno. Yan ang gusto niyang paunawa sa atin para enjoy sa kasalanan. Pero the moment na mag-sink in sa atin na merong Diyos, may magpaparusa, may impyerno, matatakot ako. So sabi po rito, in Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. Yun, kaya kailangan po na may pananampalataya because not please God.
Because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. And in Psalms 37:28, sabi rito, for the Lord loves the just and will not forsake his faithful one. Pagka talagang may pananampalataya at tayo faithful sa Panginoon, hindi tayo pababayaan. Liwanag, will not forsake. Wrongdoers will be complete ruin. Yan po kaya ini-emphasize ko yung tigilan na po ang paggawa ng masama sapagkat yan po sinasabi, completely destroyed. The offspring of the wicked will perish. Biro mo, pati anak mo damay. Gusto mo ba pati anak mo madamay? Walang ama, walang magulang na gusto madamay ang anak. Kaya nga sabi ng sa Joshua, kung ang mga tao sumasamba sa ibang Diyos, as far as my family is concerned, we will serve the Lord. Dahil ayoko madamay. Kaya nga nakakatuwa rin ng pamilya sa Lazen, halos na-convert na nila ang kanilang sambahayan at kahit sa amin naman po, marami na rin pong na-convert, iniwala rin po sa Panginoon Kristo in the true sense of the word kasi madali lang naman ipahayag ang salita ng Diyos pero ang mahirap po, yung sundin po yung kalooban strictly, ano po nasusulat. Last slide po. So, words of encouragement. Mga kapatid, patapos na po tayo. Babanggitin ko lang po itong words of encouragement. Ito po sana yung mag-penetrate sa ating puso, sa ating isip, sapagkat ito pong maibababa ko pong mga verses of Bible. This will help us na mapaglabanan po natin ang sitwasyon na tayo panghihinaan, nawawalan ng gana, natatabangan. Huwag po natin hayaang mga kapatid na tayo po'y magapi at matalo ng kaaway. Dapat po ang ating focus, tayo po'y mananalo. The enemy cannot overcome. We are overcomers mga kapatid. We are victorious on earth. Sabi nga ng Panginoon, we were created in the image and likeness of God. We have dominion over. Pero ang nangyayari mga kapatid, wala tayong kadumi-dominion. Takot na takot tayo sa mundong ito. Atin ito. The Lord gave us this earth para maging masaya tayo sa mundong ito. Pero ano nangyari? Takot na takot tayo. Uncertain. Bakit? Because we allow the enemy to live side by side with us. Squatter lang siya dito sa earth Dapat nga pinipurge siya rito. Kaya nga sinasabi ng Lord, we maintain holy, we maintain in alignment with the Lord para hindi tayo magagambala ng kaaway. At para lahat ng ating mga tinatangkilik, ang ating magandang kinalalagayan, hindi maagaw, kapatid. Ang ating kaligayahang nararanasan, hindi maagaw. So sabi sa 1 John 2:15-16, ito mga kapatid, do not love this world, nor the things it offers. Sumamahalin ng mundo. For when you love the world, pag minahal mo mundo, you do not have the love of the Father. Yan po yung sinasabi ko kanina. The moment na minahal mo ang mundo at lahat ng mga material na bagay, nawawala ang pag-ibig ng Diyos. Siya lang ang mau, siya lang. Yang mga material things sa baba lang yan. At tanda mo, pag inuuna mo ang Diyos, lahat ng pangangailangan, baka hindi mo kayanin na supply. Iba magpala ang Lord. Minsan yung hinihingi mo, tina-times 10 pa niya. Kaya masyasya ka. Lord, ang hiningi ko lang, lumang kotse, binigay mo naman bago. Ganun ang Lord Kasi ang Lord, alam puso ng bawat isa. Alam niya yung kumikilala sa Kanya at alam niya yung nananalig. At gusto rin naman ng Lord, sumaya ka rin sa earth while habang buhay tayo. So sabi po rito, for in the world at lahat daw na nasa mundo. Dinescribe naman po ano yung tinutukoy na nasa mundo The lust of the pita ng mata, the pride of life, comes not from the Father, but from the world. At sino ba yung tinutukoy na from the world? Sino ba? God of this world. Most biblically, God of. And in Galatians 5, sabi, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires. Lumakad po tayo ito. Wag po nating i-gratify yung kagustuhan ng laman. Wag po pagbigyan yung kagustuhan ng ating laman. But walk in the Spirit. Next slide. And in Romans 12:12, don't be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Pagbabago yung renewing of the mind so that you may prove what is the good, well-pleasing, and perfect will of God. In other words, yan nasabi, seek ye first the kingdom and right of God. Yung po ang focal point natin. At wag po tayo magkonforme sa mundong ito. So, kagaya po ito mga kapatid, tapatan na mga kapatid. Hindi ko na dapat ibaba ito. Halos lahat ng mga Christian churches, nagme-Merry Christmas, may tree, may mga Belen. Nagbabasa din sila ng Bible. Hindi naman pinanganak si Kristo ng December 20. Alam mo, hindi masama pong i-celebrate ang Panginoon. Hindi masamang purihin ang Panginoon. Ang masama po doon, yung naniniwala tayo na pinanganak siya ng December 25. Tandaan niyo po, ang may birthday po niya si Nimrod. Yung Nimrod, mga Diyos-Diyosang demonyo yun. Sa nung panahon ng Roman Empire, marami pong Diyos-Diyosan noon. At si Nimrod, siya ang sineselebrate ng mga Romans tuwing December 25. At nung si Constantine, Emperador Constantine, quote and quote, na-transform daw siya, pero I do not believe.
na talagang there was a full transfer. I think it was politically motivated. Inadapt lang niya yung mga Kristiyano kasi very powerful na mga Kristiyano dahil nagpapagaling, bumubuhay ng patay. Nagulat sila at talagang ibang kapangyarihan. Tanggapin na natin sa political system. So, inabsorb. Kaya nga nabuo yung Romano Katoliko. Kaya kita mo sa pangalan pa, Roman Catholic, hindi na Christ, Rome, galing sa Rome. So, inadapt nila yung pagan practices as well as yung pinaniniwala ng tol. Pero ang tanong kasi dito, we cannot serve too much. Hindi mo pwedeng pagsamahin ang light and dark. Gawa ng pagano yan, gawa ng Diyos-Diyusan kasi halo mo. But it is not bad na makisocialize sa mga gathering in a sense na nagkakaroon ng reunion ng mga tao. Wala akong masama doon because we have to be the Lord, salt and light of the world. Magagamit po natin oportunidad yun para may palaganap ang salita. At hindi rin maganda ng Kristiyano nanunuplado. Bakit? Matitisod ang mga tao. Dapat nga, i-take advantage opportunity niya, mga gathering, spread the gospel. Pero ang sinasabi ko lang po, nalulungkot lang ko sa ibang mga Kristiyano. Abay, proud na proud pa sa mga social media. Merry Christmas, Happy New Year, December 21. No, mga kapatid, kung ganun di pala, sana hindi ka na umalis sa Katoliko. Sana nanatili ka lang sa Katoliko. Kung naniniwala ka pa pala doon. So, nakakalungkot. Kaya lang nila ginagawa yun because pagdating kasi ng Disyembre hanggang January, iba yung claim. Alam mo bakit, mga kapatid? Tatapatin ko na po kayo. Kaya sabi ko sa iyo po hindi po ako ignorante sa pagka inaral ko na. Meron pong Saturnalia, pesi po yan sa Roman Empire, na pagdating ng mid-December hanggang mid-January, puro festivity. At alam niyo po ba ang festivity na gaganap? Debauchery. Alam mo, palitan ng asawa. Ang sexual activity doon, walang pakilamanan. Pag gusto ko kahit pwede ko tikman lahat yan. Ganon sila. Lasingan, iman ng asawa, ganon. Debauchery, kalapastanganan talaga. So immoral. Kaya gustong-gusto ng Roman Empire, kung nangyayari yun, lasing-lasing, tapos matitikman mo yung asawa ng di mo asawa. In other words, puro pang kamundo. Pabor na pabor sa kamunduhan. So, makikita, napapansin nyo ngayon, pag traffic pa lang ng Disyembre hanggang gitna ng January, iba yung clip. Happy. Nakaligtaan ng Diyos. Nakaligtaan ng tunay Diyos, ang kalooban ng Diyos. Inalala natin ng Diyos, kung baby siya. May mababasa ka ba sa Biblia na i-celebrate mo ang birthday ni Christ siya? Wala kang mababasa sa Biblia na nag-celebrate ng birth toll. I-celebrate, ang sinabi ng Panginoon, alalahanin nyo yung kamatayan ko. Yan ang sinabi. Kaya yung symbolically, kakain natin yung kanyang dugot laman through bread, sa kanyang wine. So, deception po ito, mga kapatid. This is the great deception. Napapansin mo pagka ganitong panahon, puro ako, bibili ako. Material Commerce, paano sasabihin spiritual ito? Paano mo sabihin kay Lord ito? Puro ako, anong makatanggap ko, anong makukuha ko. Ganun Tanungin niyo ako, mga kapatid, paano yung mga mahihirap? Nalulungkot pag gagantong kapanahunan. Walang makain. Hiyak, awang-awa sa sarili nila. Pag nakikita nilang ang gagaran ng kotse, ang gaganda, ang sasarap ng kinakain, bagong baro. Kung talaga sa Panginoon yan, hindi pa maagi nyo, makayamanan nyo. Itulong lahat. Kung talagang totoo itong mga churches na ito, na para kay Lord ito, ano sinabi ng Lord? Ibigay mo lahat. Itulong sa dukha. O di magkaisa tayo. Lahat ng pera na, kalahati ng pera natin, i-donate lahat. Wala namang gumagawa. Puro ako. Ay, ano mapapala ko sa to? Kaya hindi po kay Lord ito. Pero hindi po ako laban sa pakikisalamuhan po natin. Because this is an opportunity to serve friend. Ang sinasabi ko lang, I'm just warned na hindi po pinanganak si Kristo ng December 25. Napakalamig sa Bethlehem ng 25. At kung pinanganak si Kristo, dahil nakapag-travel pa yung tatlong wise man at nasa labas pa yung mga sheep. At alam mo, sa December, mga 25, wala makakalabas doon. Wala rin makaka-travel sa lamig. Kaya yun nga sinasabi. Kung gagamitin lang natin, Lord, alam natin, we were this po, totoo yun. Ito po, bakit ko po sinasabi po dapat tayo makipamatok sa gawa ng mundo. Sabi po sa 1 Corinthians 10:21, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of the... Ba't kaya sinabi ni Lord, ang tindi ng mga apostol, cup of the Lord and cup... Alam kasi ng Lord na meron talagang kopa ang Diyos, may kopa rin ang demonyo. Dalawa lang kasi yan. You cannot share in the Lord's table and the table. Pwedeng pagsama, pwedeng makumingil. Alam na kasi ng apostol na darating ang panahon na ang katuruan ng Diyos at katuruan ng Diablo pagsasamahin. Yun po, mga kapatid. In fact, ito, tapatan na, mga kapatid, ang January. Tignan nyo, mga kapatid, pagkadating ng January, December 31, talunan. Bibili ng mga bilog-bilog. Dadamihan ng pagkain sa pagkainan. In the hope na seswerte na ko buong taon. Tingnan nyo yung term, seswertehin. Imbis na ang term mo, pagpapalain Panginoon. Meron ba kayo narinig na pagpapalain ako dahil sa paglahanda ako ng bilog-bilog? Maraming pagkain, pagtalon. Hindi naman, sinasabi natin, seswertehin. Lucky, ma-avert daw ang mga kamalas. Ano yun Galing yan sa Roman Sineserve nila yan, Diyos-Diyosan na si Janus. Janus, isang Diyos-Diyosan demonyo yan sa Roman Empire. Na ang equivalent ng Janus na yan,
yung kapangyarihang meron si Kristo, kinunterfeit. Kaya nga sinasabi diyan, pagka nagse-celebrate sila ng January 1, nakikita na daw nila yung futuristic, nakikita na, nape-predict na daw, naseswertein sila, makapag-asawa sila ganun. Alam mo, this is pure, unadulterated witchcraft. Witchcraft po yan, mga kapatid. At yung paglalagay ng Christmas tree, ang liwa-liwanag sa Levitico yan. Yung mga punong pinuto, nilalagyan pa ng mga kulo-kolorete. That is an abomination in the sight of God. Bakit? Ano po ba yung ano niya? Tinuro yan, bawal. Bakit? That is idolatry. Idolatry po yan. So, tuloy po natin. Sabi rito sa Proverbs 4:14-15, do not enter the path of the wicked, do not walk in the way of the evil. Do not way of the evil. Avoid it. Do not go on. Turn away from it and pass. In other words, mga kapatid, huwag po natin daanan ng gawan. Huwag po natin lakaran po yung daan masama. Avoid. Stay away. Turn. So, ako mga kapatid, tapatan po ako. December 25, just pray. 31, January 1. Alam, kaya sinabi, babalikan natin. Alam mo na, ginawa mo pa. Pero sabi nga ng Lord, yung sa mga hindi nakakaalam, ang panig di grabe. Pero sa nakakaalam, alam ko na, hindi ko gagawin. Kasi mapapasukan ako eh. Kasi talagang ang demonyo, squatter yan. Nagtatangka talaga mag-infiltrate sa bad. Kaya nga bakit ito? Bakit merong tatay ginagahasaan? Imagine mo, ang ama hindi mo gagawin. Mamahalin mo anak mo. Pero bakit niya nagawa? Kasi pinapasok niya yung demonyo. Paano yung napapasok yun? Nanonood ng pornografiya. Umiinom ng alak. Umiinom ng drugs. Nagko-consume ng drugs. Alam niyo po ba ang drug? Alcohol. Witchcraft po yan. Witchcraft yan. So, kaya nga pinagbabawal ang pag-inom ng alak. Unless ang purpose mo for yung medication. Tinuro din yan for medication. Pero hindi po for pleasure, for refreshment. Because ang tunay na kaligayahan sa piling ng Diyos, yung pakikisalamuha sa Panginoon, dapat yan nga ang kaligayahan mo. Hindi po yung pag-inom ng alak. So, the moment na pinayagan po natin yan, gawin yung mga ganyan, nakakapasok. So, wala na. That's it. So, mga kapatid, that concludes my sermon for today. I hope na tayo po ay naliwanagan na nabuksan po ating kaisipan at wala pong nagdadamdam. Kasi po mga kapatid, alam niyo po ang pagtuturo yan, corrective, blessing, at it is also a rebuke. At alam niyo po ba ang rebuke sa Bible? Pagmamahal ng Lord. Kasi kaya kanya nire-rebuke ng Lord dahil mahal ka niya. Ayaw niyang maagaw ka ng kaaway. Hindi po coincidence po ito tayo at ang ating bisita. Po, pinadala kayo talaga dito para makarinig po kayo sapagkat gusto ni Lord, may nakikita ang Lord sa mga puso ng bawat na alam niyang sa kanya ka. Kaya lang ang enemy is trying to each and every one. Nagka-attempt. So, ito na po yung kaya po na ibaba po ito para as a safeguard, as a warning, and magamit po nating armas po ito sa ating pong nilalakaran. Glory be to God, praise be to God. I bid you all blessing, protection, healing in the name of our Lord Jesus Christ. Salamat po. Salamat. Thank you for watching our weekly sermon. Tune in online every day to connect with us and deepen your faith. Don't miss out on this opportunity to start your day with God's Word. Shalom.